Hello, good morning. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, good morning. Nakanguwi ba o nakangiti? Ayan. Pagka hindi good, siyempre hindi naka... So ngayon po ay dapat lagi tayong masaya sa Panginoon, ano man ang ating kalalagayan. Kasi po, ito yung pagkakataon na yung tayo makasamba, sama-sama. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Di ba, nakita uli kayo. Okay, thank you. Nakita uli kayo, pero ano ba nangyari? Ayan, tanong mo, ano ba nangyari? So, siguro, dapat may mangyari. Kasi pa sa bawat araw na ginawa ng Diyos, laging merong biyaya tayong matatanggap. Kaya lang, ito po yung pag-usapan natin ngayon. Napakahalaga po yung ating pag-uusapan ngayon. Ito po yung makita natin sa Marcos chapter 12, verse 28. Ayan. Marcos 12 to 28. 28 to 31, sorry po. Okay. Kung nariyan na po kayo ay, so lahat naman ay mahalaga. Lahat ng salita ng Diyos ay mahalaga. Pero dito po, kasi po ang pamagat ay ang pinakamahalaga. Yan. Okay. Verse 28, ang sabi po doon ay, ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo Israel, ang Panginoon mong nating Diyos, ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Sa ibang salin po yan buong pag-iisip mo, buong lakas, buong kaluluwa mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na nahihigit pa sa mga ito. Sa verse 32, ang sabi po doon, wika ng tagapagturo ng kautusan. Tama po, Guro, totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang ibang liban sa Kanya. At higit na mahalaga, ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umiibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa nagdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito, kaya sinabi niya, hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos at mula roon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Tayo po muna yumuko, tayo manalangin. Abang Manal, maraming salamat po. Sa araw na ito, ang dalayan po namin, basbasang po kami sa pagbubulay na insalita. Gamitin mo lang po ako na iningkod, bigyan mo ako ng lakas at karunungan. At dalayan ko po, bigyan mo ako ng maayos sa panalita, maayos sa kaisipan at maayos sa puso. At dalayan ko po, Ama, sa bawat isa, buksan mo kami. Buksan mo ang aming mga matang espiritual, ang aming mga tengang espiritual. Bayaan mo po na makakarinig kami, makita ka namin, O Diyos, at maranasan namin ang iyong pag-ibig. Ama, patuloy po, ikaw po ang magpala sa amin. At dalayan ko po, Ama, ang malakas na pagkilos sa iyong Santong Espiritu, tulad ng iyong pinangako, O Diyos. Ang kapangyarihan mo ang siyang magpapalaya, magliligtas, magpapagaling sa bawat isa sa amin. Kaya, O Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Inaangkin po namin ang iyong pagsama. Inaangkin po namin ang iyong pagtatagumpay ay ibibigay mo sa amin. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito. Purihin ka po, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli nga po, palakpakan natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Nakakatuwa po kasi ay sa bawat araw na ginawa ng Diyos ay hindi po tayo pinawabayaan niya kahit po tayo ay nagkakasala, nagkukulang. Totoo po yun. Hindi naman tayo perpekto at ang hindi nagbabago ayon po sa Biblia, yung sinatawag na forever, meron talagang forever, lalo na sa Diyos. Ito yung kanyang pag-ibig.
Kaya napakahalaga po yung bawat araw na ginawa ng Diyos o bawat pananambahan, bawat gawain ng Panginoon, sana po ay yung pinagpapahalaga natin, binavalue po natin yung pagkakataon na tayo po ay makapaglingkod. May sinabahan nga po ako sa kanila na meron po isang lingkod ng Panginoon na sinabi ko sa kanya, sabi ko, sana ang maging dahilan natin sa anong paraan o anumang dahilan sa ating pagsamba sa Diyos ay yung hindi po sa pastor, hindi sa leader o hindi sa ministry, kundi yung ikaw ay makapaglingkod ng tapat sa Diyos. Kasi yung katapatan, ito po yung bahagi ng tunay na pag-ibig natin sa Diyos. Pero ganun pa man, hindi po mahirap yan dahil sa mga preaching na ating narinig. Nung una, bagamat hindi po tayo maliligtas sa mabuting gawa, kaya lang po ang mabuting gawa ay kailangan iyan po ay makita sa atin. Yan ang papatunay na tayo po ay tunay na tumanggap sa Panginoon. At tayo ay tunay na born again, meron tayong Holy Spirit. Kasi pag walang nabago sa buhay mo, ay questionable yan. O maaaring kinalimutan mo na yung una mong pag-ibig o yung pag-ibig ng Diyos na tinanggap mo at ngayon namumuhay ka na sa sarili mo, may danger po doon. Kaya minsan, hindi ba nyo napapansin, paikot-ikot lang ang problema. Lalo ngayon, ang hirap ng buhay. Maraming bagay na darating, hindi natin alam ang mangyayari bukas, pero alam natin maraming mangyayari. At sinasabi na ng siyensya, sinasabi na ng lahat. At higit sa lahat, sinasabi na sa salita ng Diyos at ang mga propeta na marami ng mga magaganap ngayong kakaiba sa mundo. Kasi nasa huling panahon na tayo. Kaya nga po, napakahalaga yung kung tayo ay namumuhay sa pag-ibig ng Diyos. At marunong tayong umibig kasi po yun ang pag-uusapan natin ngayon. Love your God above all. Ibigin mo ang iyong Diyos ng higit sa lahat. Ng higit sa lahat. Pag yun ang pinag-usapan, ay doon po tayo lahat bumabaksak. Sino po sa inyo talaga ang tunay na umiibig sa Diyos? Madaling kasi sabihin yan, Amen. Diba? Madaling sabihin yan, Lord, iniibig kita. Actually, naalala ko nga si Pedro, di ba, nung muli siyang nabuhay, tapos nangisda si Pedro, kasi nga wala siyang magawa eh. Mangingisda ako, di ba? Pero nung mangisda sila, di ba, ay patuloy na, ayun, nakita na si Jesus, yung siya ay nabuhay na muli, kumain sa harapan nila, at tinanong nga siya tinanong niya si Pedro, mahal mo ba ako, Pedro? Iniibig mo ba ako, Pedro? Di ba? Naalala po ba niyo yun? Kaya nga po, napakahalaga na tandaan natin, ang Diyos ay naghahanap ng pag-ibig. Kung natandaan niyo yung preaching ni Pastor Jello, tapos, ano ba response natin sa pag-ibig? Alam mo na sabi natin ay, thank you, di ba? Naalala ba niyo yan? Pag sinabi ang I love you, sabi niyo, thank you. Ganun lang ba yun? So, hindi po. Kasi po, kaya lang, maliban na lang yung ibang pag-ibig ang alam natin. Okay. Pero yung pag-ibig sa Diyos, tandaan natin, yan po ay may pagmamalasakit. Yan po ay mayroong pasanin at nagbigay sa atin ng pagpapalaya at ang kaligtasan. Tandaan natin, walang ibang Panginoon na pwede natin tawagan. Sabi ng Gawa 4:12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang binigay ng Diyos sa kaliligtas ng tao. Kaya tandaan nyo, napakahalaga, napakarami na mga verses na popular sa Biblia, dapat na nakakabisado natin. Alam niyo, yan po ang panlaban natin, maging sa sarili nating kahinaan. Iyan po, kasi po ang gawain ng Holy Spirit, kung tayo born again at kung ikaw ay may Holy Spirit, paalala ng Diyos ang lahat ng sinabi niya na itinuro niya sa atin. Siya magtuturo sa lahat ng bagay. John chapter 14 verse 26, pagdating ng patnubay ng Holy Spirit, siya magtuturo sa atin ng lahat ng bagay at magpapaalala naman lahat ng sinabi ko sa inyo, sabi ng Jesus Christ. Kaya mga kapatid, napakahalaga po yon na tayo po ay mamuhay sa spiritual, hindi po sa laman. Kasi kung tayo namumuhay sa laman ngayon, at least ay aanihin mo yon. Kasi sinabi ng Galatians chapter 6 verse 7, kung anong tinanim mo, siyang aanihin mo. Pero mga kapatid, sabi sa ating teksto ngayon, ang tema natin ngayon, love your God above all. Mahalin natin ang Diyos, ibigin mo ang yung Diyos ng higit sa lahat. Kaya nga po, una, ay the most important commandment of God, doon po sa ating binasa, ang pinakamahalagang utos ng Diyos. Ito yung tinanong kasi siya nung isang pariseo o tigapagturo ng kautusan.
Kasi po yung Saduceo parang napatahimik niya kasi may tinanong siya na nasilo siya ni Jesus Christ. At dito, nagtanong din isang tagapagturo ng kautusan at ang sabi dito ay, sabi niya, Guro o Panginoon, ano po ba yung, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Ayan, sinabi ni Jesus, ito, sabi dito sa verse, ayan, upang magtanong, alin po ba, ayan, tanong ng Pariseo, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Ay sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Sabihin nga po natin, ito ang pinakamahalagang utos. Tandaan mo yan, no? Ito ang pinakamahalagang utos. Pag bibigyan ka ng isang utos, ito ang unahin mo. Ito ang pinakamahalagang, di ba? Ano gagawin mo? Di ba? Pero, sabi, minsan tayo, alam ko na yan eh. Parang nonsense lang eh, kasi walang buhay. Parang mechanical, walang buhay. Bakit po? Kasi nga po, meron tayong kinalakihan bilang Kristiyano. Hindi po sa laman, meron tayong nakasanayan. Kasi po, yung iba na hawa-hawa. Merong Kristiyano na hindi nagbabasa ng Bible. Kaya nga, sabi nga, kung sino ang laging kasama mo, maging ganun ka. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Pagka chismisan ang pinag-uusapan lagi dyan, tingnan mo, magiging chismosa ka rin. Di ba? Tingnan mo. Ganun po yun eh. Biblia nagsabi noon, kung sino ka, at ang kasamahan mo ay masama, yun magsisira na iyong pagkatao. 1 Corinto chapter 15, makita po niyo yan. Kaya yung masamang kasamahan mo, yan ang magpapasama sa iyo. Kaya kung sino-sino yung sinasamahan mo, at kung kahit na Kristiyano yan, hindi man namumuhay sa spiritual na pamumuhay, kaya maging ganun ka. Maging ganun ka. Kaya mamili ka. Kaya nga si Pablo sinabi nga doon, di ba? Iwasan niyo mga taong yan. Nagsasabing siya Kristiyano pero hindi namumuhay. Okay, ang hirap, sakit noon, di ba? Iiwasan ka, mahirap. Pero hindi naman po yun talaga ang ating, totoo bang ang Diyos ay pag-ibig? Bakit sasabihin magpakisamahan? Kasi yung mga tao na yon sa Biblia kasi, hindi naman po yun ay sinabihan ng isang beses lang. Marami kasi sa Bible na instances na itinutuwid pero hindi nagpapatuwid. Kaya nga sabi, iwasan mo mga tao na yan. Sa mga counseling nga, nadinig ko nga yan eh. Kapag ang tao na yan, ayaw talagang so wag mo siyang ituring na hindi mo kapatid. Mahalin mo pa rin siya, utos siya ng Diyos eh. Kaya lang yung pakisamahan mo siya, iwasan mo na lang. Kasi wala nga sinasabi kundi pintas, kundi puna, kundi parang sumpa. Di ba? Parang walang mangyayari, puro negatibo. Ano mangyayari sa atin? Walang ganito, walang ganon. Di ba? Parang, di ba? Actually, iabot nga sa akin. Alam niyo, mayroon akong ginagawang plano. Alam mo, architect na tuloy ako ngayon, di ba? Okay. So, ilang pages po ito? 4. Bawat page po yan. Yan ang front page. Kaya lang hindi niyo makita kasi drawing yan. Chapel. Tapos, yung balcony. Tapos yung altar, tapos yung side na to, tapos yung side na to, tapos yung bali up 1, 2, 3, 4, 5. So 5 kopya. Alam po ba niyo, i-drawing ko to, sandali ko lang na i-drawing. Opo. Hindi ko po sinasabing architect ako, pero sabi ko, Lord, mapagawa namin ng kapilya. Kailangan namin ng milyon. Sabi, Pastor, saan kukuha ng milyon? Di ba? Negatibo agad, di ba? Parang minsan nawawala na yung faith natin. Kaya lang mga kapatid, hindi ko kayo binibigyan ng problema. Kinuwento ko lang kasi natutuwa ako kasi nga, sa totoo po yun ang gift. May gift din po ako doon. Kaya kung minsan po minsan upo ako dito, sabi ko, Lord, ano po ba yung backdrop namin na maganda? Alam po ba nyo, meron po itong significant eh. Kasi nga po hindi ba si Jesus Christ malapitan dumating, di ba? Sa kanyang pagdating. Actually, hindi ba parang biblical yung natin, backdrop natin eh. Kasi lagi tayong merong haligi. Alam niyo yung nakasaradong, naka-tampered po yun, nakasimento, yung sa wall po ng templo ng Jerusalem. Ano po yun, nakasimento po yun. Nakasarado yan at sabi nga, pagdating ni Jesus Christ, the second coming of Jesus Christ, mabubuksan po yun.
bubuksan po yun. Kaya nga minsan po ay hindi po tayo gumagawa dito na hindi po tayo nagtatanong kay Lord. Mahirap nga po kasi mahirap nga po na sabihin natin, minsan sabihin ko, ito gawin mo, ito gawin natin. Kasi hindi po naman po ako ay nag-iisip lamang para sa aking sarili. Kasi yun po natutuhan ko at maaaring yun ang galoob sa akin ng Panginoon. Yun ang pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Kaya ginagawa ko. Kasi po mahal ko ang Panginoon. Hindi po dahil sa perpekto ako, kundi dahil hindi siya nagkulang sa akin. Alam ko yon. Ako nagkukulang, pero ang Diyos hindi nagkulang sa akin. Kaya kung maaari ang magagawa ko, may magagawa ako. Kahit yung halaman na yan, di ba? Yung mga halaman dito, inuwi ko sa bahay, tapos pinalago, bumalik ko ulit dito. Meron pa dyan sa labas, alam ko. Sabi ko, palaguin muna natin sa bahay, nilagaan muna namin doon. O so, inaidilig ko, inaayos ko. Pag mataba na, tsaka ako labalik dito ulit. So, bahagi po yon ng aking pag-response sa pagmamahal niya sa akin. Kasi nga po, hindi ko naman kayang maibigay lahat sa Kanya, pero yung bagay na ipinakalob niya sa aking kakayanan, yun po ang napakalaga. Kasi po, sabi dito, the most important commandment of God, ang pinakamahalagang utos, sa verse 29, doon po sa English version, ay, actually, ganun din po naman sa Tagalog eh. Kaya lang yung binigay sa akin na Bible, English-Tagalog to, pero sa NIV ko, kinuha siya. So, nalisulat ba dyan? NIV, ayan. Okay. Okay. 12:29 to 30. Ang sabi dito, the most important one, answered Jesus, is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. So, sabi dito, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Salin sa atin sa Tagalog, tanging Panginoon. Siya lamang ang tanging Panginoon. Ang Diyos ay iisa. Yan, totoo po yan. Kaya nga una, ay napakahalaga na kaya kailangan po nating maintindihan ng napakamahalagang utos kasi isa lang ang Diyos. Pero bakit? Di ba, Pastor, Diyos si Jesus Christ? Opo, tama yun. Kasi tinabi naman ng Jesus Christ, hindi, Ama at ako ay isa. So may mystery ang God, pero napakahayag ang Diyos sa tatlong persona. Nandiyan ang Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pero isa ang Diyos. So, paano maintindihan yan? Siguro, kaya hindi po tayo pwede makipag-diskusyon dyan. Pero ang sinasabi sa Bible, iisa lang ang Diyos. At pagdating sa langit, pag-iisahin ang lahat ng bagay. At doon natin maunawaan ang lahat ng bagay na mystery ng Diyos. Pero sa ngayon, ang dapat unawain natin at gawin natin ay yung ibigin siya. Paano natin siya maiibig kung hindi natin alam ang katotohanan tungkol sa Kanya? Paano yon? Paano mga iibigin na siyang tao kung hindi naman siya kaibig-ibig? Tama? Pero paano kung siya ang umibig sa iyo? Di ba? Ganito po ang ginawa ng Diyos sa atin. Ang Panginoon Diyos ang dapat pag-ukulan ng tunay na pag-ibig. Buksan po niyo yung 1 Juan chapter 4 verse 10. Ayan, may idea na po ba kayo? 1 Juan chapter 4 verse 10. Ayan. Okay, ay sabi dito, verse 10. Ayan. Sabi dito, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Hindi tayo ang unang umibig sa Diyos. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya nga napakahalaga po yung pagpahalaga natin, yung pong the great commandment ng pag-ibig sa Diyos, dahil po ang Diyos mismo ang unang umibig sa atin. John 3:16, di ba? Anong sabi ng John 3:16? Sabi nga po sa inyo, sa preaching po kasi hindi mawawala, laging ipaalala yung mga popular verses ng Bible. Sabi nga po ng mga ngaral, kahit sino mga ngaral ito, ang puso ng Biblia. John 3:16,
Dapat alam mo ito. Kasi po, pag tayo po ay nangangalan sa ita ng Diyos at tayo po ay namumuhay sa pag-ibig, pag sinabi mo ang John 3:16, gumuguhit po yan sa puso ng nakikinig. Kasi totoo ka na umiibig sa Diyos. Dahil naintindihan mo na ikaw ay iniibig lang ng Diyos. Sabi nga daw, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ, upang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak saan sa dagat-dagatang apoy, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Ando doon na po ang kasagutan sa lahat ng bagay ayon sa kanyang pag-ibig. At marami pang mga passage sa Bible. Hindi ko sinasabing isa lang, pero ito po, kaya po tinatawag namin ito ay puso ng Biblia, sapagkat sa New Testament, sapagkat ito po talaga ang nagdadala ng tamang mensahe mula sa Diyos. Sapagkat sa pag-ibig, nagsimula ang Diyos sa pag-ibig ng gayon na lamang sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Kaya lahat ng tao ay may pag-asa. Sino ka man, ano man naman nagawa mo, may pag-asa ka. Dahil kay Kristo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ano pa ang dahilan? Romans chapter 8, verse 2. 1 and 2. Romans chapter 8, verse 1 and 2. Okay. Napakahalaga po na at least maunawaan po natin to. Verse 1 and 2. Romans chapter 8, verse 1 and 2. Sabi nga, kaya nga hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipagkaisa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Sabi doon, at kamatayan. Sapagkat pinalaya na ako sa kapangyarihan ng Espiritong pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Ayan po. Kaya makikita po natin, tuloy nga po natin sa verse 3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng mga tao. Kaya nga po mga kapatid, ulitin ko po, kaya po yung kautusan na hindi makapagliligtas. At totoo po yan. Bakit? Hindi ba wala tayo sa ilalim ng kautusan? Pero tandaan po nyo sa Galatians chapter 3, verse 20 po. Binigay ang kautusan para ituro kung ano ang Diyos, kung ano ang gusto ng Diyos. Hindi mo malalaman ang gusto ng Diyos kung hindi mo alam ang utos ng Diyos. Kaya nga meron tayong 10 commandments. Ang kautusan ng Diyos, hindi tayo maliligtas, pero hindi binabaliwala iyan ng Diyos. Pero yung mga kautusan sa Hudyo, yung mga pag-aalay, yung mga pista, wala po tayong ganon. Pero yung 10 utos, yun po talaga batayan ng tao para malaman niya kung ano ang kasalanan. Hindi po tayo sakop ng kultura o yung utos sa Israel. Sa kanila may pista ng kubol. Nagpipista ba tayo ng kubol? Hindi naman, di ba? So, nagpipista ngayon sa atin ay yung, di ba, yung mga santo. Actually, natutuwa nga ako. Natutuwa ako dahil, sabi ko, pista pala sa taba ngayon. Pero walang di ba, sa atin. Pero wala pong mga ang mga tao doon kasi po marami ng malaking porsyento na po. At alam ko ay nagba-Bible study na mga tigatabang. Wala na po. Wala nang gano, no? Wala nang gano. Ilang church na doon, di ba? Methodist, Galilean, Jesus Reigns, marami, may Baptist pa yata. So marami. Marami ng Kristiyano doon. May umatay sa iba't ibang church. Nakakatuwa. Dahil marami na nabubuksan, di ba? Pero marami pa rin ang hindi. Kaya nga dapat matutuhan natin ibigin ng Diyos. Kasi pag hindi ganun po, iyon po ang problema. Pag hindi mo alam na ibigin ng Diyos, hindi ka magkakaroon ng pagnanasa para mangaral ng salita ng Diyos. O magnasa ka man ng pangaral, parang dala lang yan ang gusto ko maging popularidad, kaya ko to, yung self-effort, yung parang naghahanap ka ng glory. Hindi po. Dapat, ang isang mangangaral, dapat po talagang mayroong tapat na pag-ibig. Kaya ka nangangaral dahil gusto mo siya maligtas. Gusto mo yung kung anong natanggap mo, maibigay mo sa Kanya. Di ba? Wala naman tayong maibigay kung hindi natin ala tayong natanggap. Di ba?
Paano ka tatanggap kung hindi mo naunawaan? Ayaw naman ng Diyos na bigyan ka ng bigyan, pero hindi mo naunawaan. Kaya nga, sa unang iglesia, lahat sila nangangaral ng mabuting balita. Kahit sila mapunta, kahit may mga problema. Di ba, nung pinugutan ng ulo actually si Santiago, di ba, naunang pinugutan ng ulo. Tapos anong panahon ni Saul o ni Saulo na tinatawag na Pablo, di ba, nangalat ang mga mananampalataya. At sila ay, kahit sila mapunta, lahat sila nangangaral. Lahat sila nangangaral dahil naturuan sila ng turo ng mga apostol ng mabuting balita. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, kaya mo yun. Hindi mo lang ginagawa. Baka ganun lang. Kasi busy tayo. Kaya kamisan, yung pag-ibig natin sa Diyos, sinasabi na lang, kinakanta na lang. Hindi po pag-attend sa church, hindi marunong lang kumanta, nasasabihin mo, mahal mo ang Diyos. Diba? Marunong kang sumayaw, tumalon. Pero kung pag-aaralan po natin yung Azusa Revival, 1906, nangyari yon. Alam po ba nyo, ura-urada po doon. Pag pinag-pray, halimbawa may bukol po. Pag pinag-pray, ura-urada, sandali lang, nawawala yung bukol. Meron po doon na patay ang kamay, tapos bigla pong nagkaroon naman ng kamay at naunat. Meron dumudugo na sugat. Pag-pray po, hindi pa tapos ang prayer, wala na. Galing na. Wow, sana pasok, ganun lang nga. Opo, ako ganun nga, nauuhaw ako. Pero sabi nga, pay the price. Hindi po naghihingi ng bayad ng Diyos. Pero nung panahon na yon, araw-araw po, ang mga mananampalataya doon, nagpe-pray sa kapilya, sama-sama po. Corporate prayer. Pero yung prayer natin dito, prayer meeting, Berkulis lang isang beses lang. Ang tanong, mahal mo ba ang Diyos? Kaya nga, nangyari yon, yung apoy, hindi namatay. Kahit po yung nagkakaroon na ng mga miracle na gano'n, everyday, ang patotoo ng church na yon, kaya nga po, natala sa kasaysayan nga, yun ang ginagamit ngayon ng mga churches ng lahat, ng buong mundo, na maging batayan ng revival. Kasi may revival pong dumadating ngayon. Yung revival, may revival pong darating sa atin sa Pilipinas. Meron pong revival. Ang revival po nanggagaling sa Diyos. Mararanasan lang natin at magiging madali at magiging magagamit ka kung ikaw ay karapat-dapat. Paano mo maging karapat-dapat? Kung handa ka at ligtas ka. At iniibig mo ang Diyos. At pangalawa, nanalangin ka. Pero kung hindi ka nanalangin, paano tayo magkakaroon? Kasi po yung panalangin, yan po yung buhay natin. Diyan po tayo kumukuha ng kapangyarihan. Meron na tayong Holy Spirit, pero merong tinatawag na baptism of Holy Spirit. Hanggang ngayon, marami pa ang hindi naniniwala at hindi pa nakakaranas. At yun po ang ninanais ko. Kasi po, sa Azusa Street Revival, lahat po sila napuspos. At hindi naman lahat merong gift of healing. Kasi maaaring dito may iba't ibang gift. Kasi sabi nga sa inyo, merong gift. Ito po yung gift ko. Po, yung at least mag-isip kung paano magde-decoration. Tapos maggawa rin po ng marunong akong gumawa nakakatulong ako ng father ko, gumawa ng bahay. Kaya meron akong kahit anong alam, electrical. So mostly lahat ng ilaw dito ay, hindi naman lahat, pero halos lahat. Kami po ang tinuturuan ko si Jonathan ko, kung sino makatulong dito, kung paano gagawin ng electrical. So, hindi po tayo naging maramot kasi nga po, yung kaalaman ko, ayoko ipagdamot lalo na sa Panginoon. Pero kahit sa kapwa ako, hindi ko pinagdadamot yan. Marami kong tinulungan, naging tauhan, tinuruan ko siya, mag-welding, tinuruan ko sa lahat. Kasi po, hindi naman habang panahon gaya ngayon, hindi na ako makapagtrabaho. At least yung tao na yon, naturuan ko. At pag tinuruan mo siya, ang tao naman, pag tinuruan mo, lalong huhusay yan Hindi naman sinasabing doon lang siya depende kung ano po. Ganun din sa salita ng Diyos. Kung maintindihan po niyo yung gawain ng Panginoon, kailangan po natin ibigin siya, mapakahalaga po yon. Kasi po diyan po tayo mapapanuto. Kaya nga napakahalaga po yon, yung bang love your God above all. Kasi pag diyan ka nagsimula,
Ayan po, at ito yung naintindihan mo na napakahalagang kautusan to ng mula sa Diyos, magagawa mo ito. At alam mo ang dahilan, bakit mo siya iibigin. Dahil una, ikaw ang inibig ng Diyos. Pangalawa, dahil pinalaya tayo ng kanyang pag-ibig. Dahil sa pag-ibig niya, niligtas tayo at pinalaya na tayo sa kasalanan. Opo, sa kaparusahan ng kasalanan. At Ephesians chapter 1, verse 4 to 7, napakaganda nito, sinabi dito, kung titignan po nyo sa biyaya at pag-ibig ng Diyos, yung natamasa natin ngayon, yung sinabi sa Ephesians o Ephesians chapter 1, verse 4 to 7, ang sabi po dito, Ephesians chapter 4, verse 1 to 7. Ephesians chapter 1, verse 4 to 7. Ang sabi po dito, Ephesians chapter 4, verse 1 to 7. Okay. Ayan. Ephesians. Okay. Ephesians chapter ayan. 1, 4, 7. Okay, verse 4. Ayan, sabi dito. Bago palikain ang salibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pag-ipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban hanggang kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin. So yung kagandahang loob sa ibang salin po yan ay pag-ibig. So titingnan po nyo, mga kapatid, tayo ay ginawa niya, pinili niya para maging Kanya. Kaya nga isang napakahalaga na, bino mo, hindi ka karapat-dapat, sino ka ba? Ngayon ay sasabihin, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay sa Diyos. Di ba? Ginawa kang Kanya at ginawa kang anak ng Diyos. Palagay mo, nagbibiro kaya ang Diyos sa iyo? Tingnan mo. Hindi siguro, di ba? Kasi nakasulat eh. Kasi sa totoo lang, hindi talaga. Kasi nungalingan siya sabing hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka anak ng Diyos. Isa lang ang sasabihin ko sa inyo, ang Diyos kasi ginagalang niya ang kanyang salita. Lahat ng dapat gawin ng isang anak ng Diyos, nakasulat sa Biblia. Kapag hindi mo ginawa yan, ang aanihin mo ngayon, puro pagpalo, hindi imbis pagpapala. Kaya yun po ang pagkakaiba. Kaya huwag kayong magtaka na bakit kung minsan, mahal ako ng Diyos, bakit ganito ang buhay ko? Wala nang pagbabago kasi ayaw mo magbago. Amen? Kasi ang Diyos, ang salita ng Diyos, nandiyan na yan eh. Sabi nga, nandiyan na yan eh. Given na yan eh. Hindi yan babaguhin. Ang kailangan lang na ito, maniwala ka, tanggapin mo, pamuhay mo. Pero kung hindi mo pamumuhay, huwag mong pilitin, ang buhay mo ay mabago. Dapat ikaw magbago. Hindi nagbabago ang Diyos, pero ikaw ang nagbabago. So, pag nagbago ka, tungkol doon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi mo mahal ang Diyos. Hello? Kaya kayo po nakakaalam. Kasi meron pong conviction, meron tayong patnubay, at yung papatnubayan tayo ng Holy Spirit sa buong katotohanan. Siya magkukumbik sa atin, siya ang hihipo sa atin, siya magtuturo sa atin, magagabay sa atin, kung tama ba o mali ang ginagawa natin. Pero sa bawat araw na ginawa ng Diyos, lahat tayo, di ba? Lahat tayo ginagawa. At ikaw nakakaalam kung ito'y kalooban ng Diyos o hindi. Hello? Kaya masasabi ko sa iyo, kung ito'y kalooban ng Diyos at sinusunod mo ang salita ng Diyos, pagkapalain ka ng Diyos. Pero kung hindi, dadating ka doon sa pagkapalain ka, pero parang kulang. Laging may kulang. Kaya ang iba nga naghahanap eh. Naghahanap ng malalim, naghahanap ng masaya. Pero masaya na siya. Naghahanap pa. Kasi nga hindi husto ang nakikita niya. Dahil ang titingnan niya, yung mga tao, yung lugar, pastor, church.
sistema. Pero hindi, kung sa pag-ibig ng Diyos tayo titingin at doon tayo mga hawakan, wala na tayong hahanapin pa, di ba? Kaya lang mga kapatid, totoo yan. Minsan kasi tayong mga tao, ayaw natin mahirapan. Ayaw natin mautusan. Actually, pag ikaw isang Kristiyano at wala kang ginagawa, may danger po yan, di ba? Kaya yung iba, ayaw ng mahayo, ayaw ng ganito, ayaw ng nagbibigay. Bakit ba magbibigay pa? Bakit may ikapu pa? Bakit ang daming diskusyon, di ba? Pero gusto mong pagpalain. Yes! Di ba? Lahat gustong yumaman. Yes! Kaya magkaroon ng, ang susi, mga kapatid, ay giving. Hindi kailangan ng Diyos ang pera. May isang lingkod nga ako sinabihan sa kanya, hindi ko kailangan ng pera. Alam ko hindi pa bayaan ng Diyos ang church. Pag-aari niya to eh. Kahit pa nagbibigay ka ng milyon sa church, kung ayaw mo na sa church, hindi ko hahabulin yung pera mo. Sasabihin ko sa iyo, sumunod ka sa kalooban ng Diyos kung saan ka gagamitin ng Diyos. Amen? Mapakahalaga sa akin yun yung sumunod tayo sa sinasabi ng Diyos. Sumunod tayo dahil yun po yung pag-ibig natin sa Diyos. Pangalawa, loving God is the matter most. Ang pagmamahal sa Diyos ay ang mahalaga sa lahat. Ang pinakamahalaga sa lahat. The matter most. So, sa verse 30, ang sabi doon, ibigin natin ang Diyos ng buong puso. Ibigin natin ang ating Diyos ng buong puso. Yan, tingnan mo yung katabi mo. Tanong mo, may puso ka ba? Siyempre naman. Sasabihin naman yan, siyempre naman. Ayan. Kaya lang kang tumitibok. Ayan. Tumitibok kay sister, kay brad, kay ano. Hindi yun ang tinatanong ko. Di ba? Kasi ang dami nating iniibig. Kaya nga hindi natin maibig ng buong buo ang Diyos. Kasi nga marami tayong iniibig. Pero hindi nyo alam, kapag naibig mo ng totohanan ng Diyos, doon mo maiibig ng totoo yung nakapaligid sa iyo. Amen? Kahit trabaho mo, kahit alaga mong hayop, kahit kaibigan mo, kahit kasambahay mo o kamag-anak mo, kahit kaibigan mo, yung best friend mo, maiibig mo ng totoo. Bakit? Yung tunay na umiibig, di ba? Inaakay ka sa mabuti. Tama? Amen? Kung iniibig mo ang Diyos, di ba? Susunod ka sa utos ng Diyos. Ngayon, yung kasamahan mo, siyempre, i-impluwensyahan mo. Hindi ka ma-i-impluwensyahan. Hindi ka padadala sa Kanya. Ikaw ang magdadala sa Kanya. Tama? Bakit? Ikaw yung may anointing eh. Ano ba yung, pastor na ba yung anointing? Kapangyarihan. Kapangyarihan ng Holy Spirit. Sino ba may Holy Spirit? Pastor, hindi ba yung na-born again kami Holy Spirit? O hindi ba ikaw born again? O kung ikaw ay born again, may Holy Spirit ka. Na? Hello? Kaya minsan ang demonyo tawa ng tawa sa atin, na paglalalangan tayo. Kaya minsan yung gawa ng demonyo, yung utos sa atin ng Diyos, dahil sa pananampalataya sa aking pangalan, magpalayas kayo ng demonyo. Alam niyo, turuan niyo yung demonyo sa pangalan ng Jesus, demonyo ka. Yung kahirapan sa buhay namin, lumayas ka. Yung espiritu ng utang, espiritu ng lahat. Ako ginagawa ko yan. Hello? Pero sa Bible, may gumaya niyan, yung anak na Esquiva. Sabi niya, sa pangalan ni Jesus, sa pinapangalan ni Pablo, lumayas ka sa taong ito. Sabi ng demonyo, kilala ko si Pablo, kilala ko si Jesus. Ikaw, sino kayo? Kasi nakigaya lang eh. Hello? Ayan, tingnan mo yung katabi mo, nakikigaya ka lang ba o ikaw original? Ikaw yung legit ka ba? Kristiyano? May power ka. Oh. May tanong kang kapangyarihan. At huwag niyong kakalimutan yan. Yan ang panlaban natin. Sa pamagitan ng dugo ng Jesus Christ, sa kamatayan ng Jesus Christ. So yung salita, kaya ano po niyan? May kapangyarihan po tayo. Alam po ba niyo, so hindi po naman siguro lahat ay matapang pa. Hindi man po ako matapang. Pero totoo po, ayan, nakita ni Sister Elmi. Pag kami nagpapalayas ng demonyo, lalaki yung mata, hindi mo kami kaya, marami kami. Sabi ko, in Jesus' name. Bago yun, nakatali, tinali ng mga yung
kasambahay sa kama eh. Tapos nilagay ng kanilang mga paniniwala, di ba? Merong palaspas, merong iba't ibang ano. Sabi ko, alisin niyo yan, kalagin niyo, pabayaan niyo sila. Nagugulong-gulong siya, nagmabalang ganyan, nahulog sa kama, mababa lang naman ang kama eh. Nahulog. Tapos nandun siya, gawala. Tapos kinausap ko siya. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus. Tapos mamaya sabi niya, hindi mo kami kaya, marami kami. Sabi ko, hindi ako natatakot sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Bakit po? Dahil nandito ang salita ng Diyos. Nandito Holy Spirit. Bakit ka matatakot? Matakot ka sa tao. Yung mga adik, dyan, di ba, nang-hold up. Doon ka matakot. Kasi hindi mo alam kung anong kaya nilang gawin sa iyo. Di ba? Kasi ang dami ng masama ngayon. Kaya lagi tayo mag-iingat. Amen? Pero yung demonyo, huwag mong katakutan. Naku, may lumalabas yan, may. Diba? So, kasi, kung hindi mo po ito naintindihan, so, lagi ka magiging parang talunan. Pero hindi ka po talunan eh. Walang talunang anak ng Diyos. Tandaan nyo yan. We are more than conqueror. Sabi nga ng Romans chapter 8 verse 35, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Sino ba? Naniniwala ka ba doon? Amen? Dahil kasama mo siya. Ba't ka natatakot? Makakatapos kaya ako ng pag-aaral ko? Kasi ngayon walang trabaho si Papa. Paano to? Yeah? Hello? Kahit sa kawalan, kahit sa sakit man, ano man yung naramdaman mo, huwag mo tatandaan, kasama mo ang Diyos. Kasi yun ang naranasan ko eh. Kung yung pagpapala lang pinag-uusapan, tsaka pagngangailangan, ang dami kong pangangailangan, umiyak ako sa Diyos. Ilang naman ang lakas ko, umiyak sa Diyos. Mapuputulan kami ng kuryente, nanalangin ako sa Diyos. At minsan may sinasabi siya. Kaya kung sa business lang, marami kong gustong gawin business sa buhay ko. Dahil business woman ang nanay ko. Tatay ko, nagbi-business din yan. Kahit siya yung farmer siya, karpintero siya, businessman din ang tatay ko. Yan ang natutuhan ko. Kaya kung ako po ay may pagkakataon, magtatayo ako ng business. Kaya lang hindi ako pinapayagan ng Panginoon. Minsan kasi nanalangin ako, Lord, babayaan mo bang maputulan kami ng kuryente? Na ang iyong lingkod ay mapahiya, ang iyong pangalan ay mapahiya. Dahil matuputulan kami ng kuryente. Tapos pinaisip niya sa akin, hindi mo marunong kang gumawa ng halaya? Oo nga, magang halaya. 700 na babayaran ko, 300 lang ang pera namin. Yung 300, sabi niya, ginawa akong puhunan, gumawa ako ng halaya. Amen? Nung niluto ko yon, naging tubo ko, di ba? Nabalik yung puhunan, yung tubo ko, pinambayad ko lang sa kuryente. Meron pa. Pinaikot ko uli. Tapos sabi, kinausap ko ng Diyos, hindi bang hiningi mo lang pambayad sa kuryente? Pero ngayon, bakit ka nagbi-business? Hello? Kasi po, tinawag ako para mangaral ng salita ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, hindi ko po sinasabing yung mga business woman kayo po, mangarap kayo, hanapin nyo. Huwag kayong matakot. Matakot kayo kung hindi kayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kahit ano ang prayer mo, mahirapan ka. Hindi yabang. Kaya ko yan. Hindi. Kristyano ka na ngayon. May Holy Spirit ka. Ayaw ng Diyos ng mayabang. Dahil ang mga mataas ang mayabang, ibabaksak na niyan Diyos. Ayaw niya. Manapa lahat. Maging grateful ka lahat ang natanggap mo. Lord, dahil sa iyo, salamat po, salamat po. Maging grateful ka. Magpasalamat ka lagi. Yung mabuhay ka lang araw-araw. Diba? Huwag mo sabihin born again ka. Kaya kang patayin ng Diyos. Alam mo, meron pong, merong lingkod ng Panginoon dito po sa gawing Pombong. Nag-preach po siya. Sa loob, nag-preach po siya. Hinamatay. Namatay. Diba? Pwede mangyari dito, di ba? Sa akin. Sino nakakaalam? Ang napakahalaga lang po, maging tapat tayo. Yun po ang katotohanan ng pag-ibig natin sa Diyos, maging tapat tayo. Kaya na maging tapat, una sa Diyos. Ibigin mo siya. Kung talagang iniibig mo siya, maging tapat ka. Kung sino ka, isuko mo yun sa Panginoon. Kaya ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Sundin natin ang utos ng Diyos. John chapter 15 verse 10. Sabi nga, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, nanatili ako sa pag-ibig ng Ama. Sinusunod ko ang kanyang utos.
Kaya sabi ni Jesus Christ, kung inusunod niyo ang aking utos, mananatili ako sa inyo ang aking pag-ibig. Kaya mga kapatid, yung pag-ibig ni Kristo ay pag-ibig sa Ama. Kaya nga, sino ba ang sinanggap natin? Si Jesus Christ. At sino ba ang dapat gayahin natin? Si Jesus Christ. Kung gagayahin niyo ako, baka magkamali po kayo. Kasi marami din akong Paul. Amen? Huwag tayo nakatingin sa tao. Si Apostol Pablo nagsabi, 1 Corinto chapter 11, gayahin niyo ako. Gaya ng pagkagaya ko kay Kristo. Hello? Hindi niya sinabing, gayahin niyo ako. Mahusay ako. Mapagtiis ako. Matapang ako. Hindi. Ginaya niya si Kristo. Hindi niya sinabing, gayahin niyo yung, hello, nandiyan po ba kayo? Napakahalaga po. Huwag ibigin ang sanlibutan. 1 Juan chapter 2, verse 16, huwag nating ibigin ang sanlibutan. Ang mga bagay na nakikita ng mata. Ano po ang sabi ng Biblia? Huwag nating ibigin ang sanlibutan sapagkat ang mga bagay sa sanlibutan ito hindi nanggaling sa Ama. Ano po? Kaya napakahalaga po yun. Yung pag-ibig natin sa Diyos ay talagang, yung buong puso. Hindi po tayo umiibig kung sino-sino. At kung tayo po ay umiibig, ito po, ang sabi sa Bible, sa mga mag-asawa, ibigin mo yung asawa. Mahalin mo yung asawa, babae, lalaki. So yun po, mga anak, mahalin nyo ang inyong mga magulang. So yun po talaga ang napakahalaga. Pero yung ibigin mo na higit sa lahat, minsan yung boyfriend, girlfriend, napagkapalit ngayon ng Panginoon, minsan sa pera, di ba? Huwag ibigin ang sanlibutan. Okay, sabi sa 2:15 ng Biblia, sabi dito, basahin ko po. Okay, ayan, wala akong tanda kasi dito. Kaya nahihirapan po akong hanapin. Okay, ang sabi po dito ay, ayan, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng sa sanlibutan ang masamang nasa ng laman, ang nasa ng mata, ang pagmamahal sa mundong ito, masamang nasa ng laman, ang nasa ng mata, ang mga pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ayan po. Kaya napakahalaga po, utos yan ng Diyos. Huwag natin ibigin ang sanlibutan. Pero kailangan natin ang sanlibutan. Gamitin lang natin. Sabihin nga natin, gamitin lang natin. Halimbawa, meron kang pinag-aralan, gamitin mo yan para kumita ka ng pera. Hindi yan para ipagmalaki mo at sabihin mo, busy na ako ngayon, hindi na ako makapaglingkod sa Diyos. No! Wag po tayong give up kay Lord dahil lang sa pag-ibig, sa salapi o sa anumang bagay. Sasabihin ko sa inyo, yung po ay ayaw ng Diyos at ang Diyos po ay mapanibuguin. Hindi man kagad siya nagagalit, pero sa totoo lang, sa araw at gabi na ginagawa natin na tayo lumalayo sa Diyos, tamang nandiyan ka, umaatin ka o ginagawa mo yung anumang ministry mo, pero kulang, nasasaktan ng Diyos. Mapanibuguin ang ating Diyos. Gusto niya siya lang muna, di ba? Kaya nga love God above all, di ba? Kaya napakagalaga po yun. Pera sa salapi, Timoteo chapter 6 verse 10, ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasalanan. Nakasulat sa Bible. Kaya yung pera, kailangan lang natin yan. Sabihin natin, kailangan lang natin yan. Sabihin natin, kailangan lang natin yan. Ayan, sabi ng demonyo, hindi! Sama ka sa akin! Di ba? Ito gawin natin. Huwag ka para mapagawa ni pastor yung church. Matutukso kayo, nagpapagawa pa si pastor, kailangan milyon. Tapos yan mo, hindi mo na ako attend dahil ano. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Ang kailangan ko po, sumunod tayo sa Diyos dahil pwedeng gawin ng Diyos. Kayo din ang gamitin. Amen? Makapagbigay ng milyon. Amen? Pero pa ako makapagbigay ng milyon. Ano masabi ng Diyos? Pag-asaganayin kita sa lahat ng bagay, higit pa sa iyong pangangailangan upang may magamit ka sa pagkakawang gawa. Hello? Ano ang plano ng Diyos sa atin? Isang buhay at ganap at kasisiya. Pagpapalain ka ng Diyos, pero may kondisyon yun. Magtanim ka ng marami, ani ka ng marami. Magtanim ka ng kokonti, ani ka ng kokonti. Hello? Kaso sa Bible yan.
Tapos ngayon, anong gagawin mo? Mamahalin mo ang pera, kailangan ko ganito, kailangan ko ganito, kailangan ko ganito. Pagpapalit mo yung Panginoon mo, hindi yan ang pag-ibig sa Diyos. Hindi yan ang pag-ibig ng buong puso. Pangalawa, buong kaluluwa. Ibigin mo ang iyong Diyos, ang iyong Panginoon Diyos, ang buong kaluluwa, buong buhay mo. Ano po? Isuko natin sa Diyos ang lahat sa buhay natin. Lahat sa buhay natin. Sabi nga ng Kawikaan chapter 3, verse 5, kay Yahweh ka magtiwala o sa Panginoon ka magtiwala, sa Diyos ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Matakot ka sa Diyos at lumayo sa kalikuan, sa kasamaan. Mga kapatid, napakahalaga po yung isuko natin sa Panginoon yung pangarap mo. Ayusin natin ang relasyon natin sa Diyos. Minsan ginagawa natin to, yung delight yourself to the Lord and He will give you the desire of your heart. Lagi natin kinukot. Ang tanong kasi, sumusunod ka ba? Ang Tagalog nga doon, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang mga pangarap mo ay yung makakantan. Saan mo hinahanap ang kaligayahan? Sa mall, sa barkada, sa pera, sa mga material na bagay na nakikita, naranasan. Pero yung hirap para sa Panginoon, wala na. Hello? Hindi po ako nagsisisi, o naninisi, hindi ako nag-aakusa, pero kailangan mangaral. Kasi nalalayo na po ang church ngayon. Pag sinabing church, hindi po tayo. Merong yung tinatawag na universal church. Hindi lahat ng nasa loob ng kapilya ay pwedeng maligtas. Kung hindi naman tunay na manampalataya. Pero naniniwala ako, kung lahat ng nasa loob ng church ay manampalataya, maliligtas yan. Kahit matigas ang ulo. Kasi merong Holy Spirit na maglilinis sa kanya bago siya ay kuhanin ng Panginoon. Alam niyo, yun ang pangako sa 2 Pedro chapter 3, verse 9 and 15. Mababasa sa 9 nga, sabi niya, hindi pa niya tinutupad ang kanyang pangako, yung pagparito ng Panginoon. Dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan. Dahil ayaw niyang tayong mapahamak. Pag-ibig pa rin ng Diyos sa last day. Pero nasa last day na tayo ngayon eh. Basahin niyo 2 Pedro chapter 3. Oo nga, ginunaw ang unang mundo sa pamagitan ng tubig, pero nanatili ang salita. Ang langit at lupa ay tutupukin sa apoy sa huling panahon. Hello? Kaya nakikita natin ngayon pagkakaiba na. Kaya mag-prepare po tayo. Hindi ko po sinasabi. Kahit po abutan tayo ngayon ng kamatayan. Kaya ko po, kung matay man ako at wala pa ang Panginoon, hindi po ako titigil. At sasabihin ko sa inyo ang katotohanan, mag-prepared po tayo. Kailan tayo mag-prepared? At ayoko pong sumbatan ako ng Diyos kasi malaki po ang panumbat ng Diyos sa mga tagapagturo. Ayoko rin po kayo na idalhin sa kawalan. Ano po? At bigyan kayo ng false hope. Okay lang ginagawa nyo kahit nakikipag-compromise tayo. Kino-compromise natin ang salita ng Diyos. Hindi natin sinusunod. At sinasabi, basta magbigay ka po, okay lang. Hindi. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Mana pa, kaya tayo mayroong ganyang pagkakaloob. Kaya sa nidig, gusto ko pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Amen? Susi yun. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Bakit, Pastor? Wala ka bang kailangan ko na ng pera. Pero hindi ko kayo inaasahan. Ay, ng misis ko, sabi ko sa kanya, huwag tayong asa sa church. Umasa tayo sa Diyos. Bakit po? Minsan maraming problema ang church. Maraming tutulungan. Kung aasa ako sa church, so paano yun? Oh, minsan may dumarating sa akin biyaya. Minsan may nagbigay sa akin 10,000, may 5,000. Hindi ka na sa church, sa loob. Pero mananampalataya siya. Hello? At nagagamit ko rin naman yon sa ministry. Kahit pa paano. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga po yung tayo umibig ng buong kaluluwa. Pangatlo, buong pag-iisip. Ano bang nasa isip mo ngayon? Tingnan mo yung katabi mo. Ano bang iniisip mo ngayon? Pastor, dalian mo. May lakad kami mamaya. Anong oras na ba? Ginaganyan ang relos. Ako, tagal ni Pastor. Naku. Di ba? Hello? Pag kumakain ka ba? 15 minutes lang. Ano? Pambira naman. Sarap-sarap ng ulam, 15 minutes, di ba? Sa pagkain, hindi tayo pa, di ba? Hindi pa tayo, ayaw nating pasupil, di ba? Ayaw nating ma-istorbo. Pero pag kikinig ang salita ng Diyos, ang haba naman ni Pastor. Ang haba naman. Hindi na nagdago. Ang haba naman.
Hello? Buong pag-iisip, Romans chapter 12, verse 1 and 2. Sabi nga po doon sa 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito at bayaan niyong baguhin kayo o ang pag-iisip niyo ng Diyos. Baguhin ng Diyos ang pag-iisip niyo upang malaman niyo kung ano ang ganap at totoo na kalooban ng Diyos. Baguhin ang pag-iisip. Sino magbabago ng pag-iisip natin? Ang Diyos. Sa verse 1, ang sabi nga doon, namamanig ako sa iyo, ialin niyo ang inyong sarili bilang buhay, banal, at kalulugod sa Diyos bilang handog niyo sa Diyos at bilang pagsamba niyo sa Diyos. Kaya nga po mga kapatid, kung tayo may ibig sa Diyos, iaalin mo ng buong buo ang sarili mo sa Diyos, di ba? Walang kapintasan. May kasalanan ka, inaamin mo. Bakit, pastor? Wala ka bang kasalanan? Meron. Kaya nga lagi ako humingi ng tawad. Kasi nga meron tayong kaisipan, meron tayong 5 senses, di ba? May naririnig tayo, may nadadama tayo, di ba? May nakikita tayo. Yan po nagdadala sa atin para mag-isip. Di ba? Nakaka-impluwensya yan sa buhay natin. Kaya nag-a-arose o tumataas yung galit natin, nagtatampo tayo, di ba? Nanghihinayang. Di ba? Minsan ganun po. Naging emotional tayo, di ba? Nagre-react tayo. Di ba? Dahil sa narinig natin. Lalo kung may nangangatwiran sa iyo hindi tama, tumataas ang boses mo, di ba? Nawawala ng kahunan. Di ba? Yung Holy Spirit, nawawala. Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Sa tunga, ituon natin ang ating paningin. Kanino? Kay Jesus Christ, sa pinagmumulan ng ating pananampalataya, na siya rin nagpapasakdal dito. So, sabi nga doon sa hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. Di ba? Hello? Iyon po ay para sa atin. Para tayong mga tao ay madala sa langit. Kaya mga kapatid, napakalaga po yung ating pag-iisip. Lagi pong laman niya na yung pangako, ang ginawa ng Diyos, yung salita ng Diyos. Pag iyan po ang naging nasa isip natin, kahit ano mangyari, hindi ka matutukso at hindi ka matitinag. Kailan tayo natitinag? Dahil minsan, yun nga po, yung dating pagkatao, yung pita ng laman, kasi si Eva, di ba si Eva? Tinitigan niya yung punong kahoy. Tinitigan niya di ba? Ganun nangyari. Pag tayo po ay may pagnanasa, di ba? Kita natin, parang masarap yata yung ginagawa nila, nag-iinuman eh. Di ba? Yung curiosity, ano kayong ginagawa nila? Subukan ko kaya, di ba? Minsan, may tinititigan tayo, may tinitingnan tayo, di ba? May ginagaya tayo. Minsan yung artista, minsan pati yung suot niya, ginagaya, di ba? Pati yung style ng pati salamin, di ba? Ginagaya niya, di ba? Kasi meron siyang gustong palabasin sa kanyang sarili, di ba? Tama? Meron tayong ganun. So, hindi ko sinasabing yung iba'y masama. Pero, sabi sa Bible lang, gayahin natin si Jesus Christ. Gayahin natin yung mga martir, yung mga lingkod ng Diyos. Kaya minsan nakakalimutan natin, Diyos tayo. Kaya dito, tingnan natin, baka mamaya meron diyang umatin dito, nakatayo ang buhok, tapos pulang-pula, kulay asul, kulay verde, di ba? Tapos may mga tattoo, di ba? May mga, so, di ba? Actually, hindi po namimili ang Diyos. Lahat po ay tatanggapin niya. Kaya lang, kung ikay Kristiyano na, tapos ginawa mo pa yon. Hello? Nakiayong ka sa mundong ito. Paano malalaman ang kalooban ng Diyos? Alam mo, nakita ko, ang gaganda ang daming babaeng magaganda, di ba? Tapos mayroong mga poging ang gandang lalaki nito. Tapos pag talikod na gano'n, nakita may tattoo dito. Naku po, Diyos ko, dumumi. Di ba? Kasi ang pananaw, di ba? Kung minsan, di ba? Mayroong makita mo, yung mga artista, di ba? Di ba? Minsan, pastor, nanonood ka pala ng TV, di ba? Siyempre, nanonood ako ng TV, nakita ko, di ba? Tapos nakita mo, ay, ganda ng bata na yan. Tapos pag gano'n, talikod mo gano'n, nakatato, di ba? Puti-puti na. Parang sa kanila maganda yun, di ba? Nasa libutan eh. Hello? Pero nakasulat sa Bible yan, nakasulat sa Deuteronomy chapter 18, huwag kayong papatato. Oh. Pero pag nakakilala ka na, hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, hindi ka pa, may tattoo ka na, hindi yun ang pinag-usapan eh. Yung matagal ka na sa Panginoon, sino sa inyo yung 20 years na sa Panginoon dito? 10 years, 5 years, di ba? Matatagal na kayo eh. Iba lang, konti lang mo baguhan eh. Oh. Di ba? Buong pag-iisip, ano ba iniisip natin? Hindi, uso to, pastor, para makadala ko sila sa Panginoon.
Di ba? Gagayahin ko yung sanlibutan. Di ba? Parang yung sanlibutan ang gagamitin mo para madala sila dito. O hindi mo gagamitin yung pagiging Kristiyano mo para madala dito. Hello? Yung tunay talaga na nabunga mo, na bagong ani na kaluluwa, yung nadala mo dito dahil sa Panginoon. Hindi dahil sa nakuha mo, dahil mahusay ka magpaliwanag, dahil nakuha mo, napakain mo, o ano pa man. Hindi. Maganda yung madala mo dito sila, na unauwaan nila at ngayon, naintindihan nila, iniibig sila ng Diyos at ngayon, nasa kanilang puso, magpapasya sila ngayon na ibigin din ng Diyos sa pamagitan ng ano? Ayun nga, pagpatotoo. At minsan, marami sa atin ang sira na ang patotoo at hindi na magamit sa gawain ng Panginoon. Alam nyo, ito po yung panawagan ngayon ng Diyos. Kailangan niya ang maraming manggagawa. At bandang huli, buong lakas. Buong lakas. Sa aklat nga ng mga ngaral, chapter 12, verse 1, alalahanin mo yung Diyos sa panahon ng iyong kabataan. Di ba? Habang hindi pa lumalabong ang iyong mata, hindi pa nabubungi ang iyong mga ngipin, hindi ka pa nawawala ng pagnanasa sa pagsiping sa iyong minamahal. O ano pa ba? Marami na sinabi doon. Pero meron pong napakahalaga na dapat natin gawin. Ibigin natin siya ng buong lakas. Yung lakas po ba natin sa natin ginagamit? Si Apostol, si Timoteo, sinabihan po ni Apostol Pablo, sabi nga, wag mong bayang hamaking ka sa iyong kabataan. Actually, 40 years na si Timoteo nung sabihin siya noon. No? So, sa panahon na yung kabataan pa siya. Pero sabi nga, ay wag mong pabayang ikaw ay alipustain o hiyain dahil sa iyong kabataan. Bakos manindigan ka. Hindi po pinag-uusapan sa lingkod ng Diyos, hindi ako makapagturo sa matatanda kasi bata pa ako. Hindi, mga kapatid, hindi na kailangan dito. Ang kailangan dito, paninindigan. Alam niyo doon sa Azusa Street Revival, merong 13 years old doon, nagpe-pray at ginawang lingkod ng Diyos. Lagi nagpe-pray sa may sakit. Merong may sakit doon na hindi makalakad. Sabi ng pastor, sino sa inyo sino sa inyo mag-pray doon sa may sakit na ito? At siya'y gagaling. Kasi hindi siya makalakad, napilay siya. Yung bata, hinawakan yung paa. Pinag-pray, 13 years old. Pinag-pray. Ura-urada, nakalakad. Lumundag yung bata, yung tao. Inalis yung benda, naglulundag. Kaya yung 13 years old na bata na yun, sabi ng pastor, pwede ka bang pagamit sa Panginoon? Kaya every time na gawain, tinatawag siya para manalangin sa may sakit. Kahit sa labas. Kasi meron na siyang gift. Hello? Kaya nga po mga kapatid, yung lakas po natin, hindi mo alam yung gift mo. Ang tanong, sino sa inyo nakaalam kung anong gift niya? Pastor, meron bang ganon? May kalubang pa ng Espiritu. Encouragement, ang dami dyan. Kung ikaw ba ay evangelist, kung ikaw ba ay pastor o guro, kung ikaw ba ay apostol, ikaw ba ay evangelist. Actually, ako may gift of evangelist. Kaya ginagawa ko ito. Ipinamumuhay ko, tapos, kasi pagdating po sa pastoring, totoo po, marami kong kulang. Siguro nga, hindi ko sinasabi hindi ako pastor. Actually, yun nga po yung problema sa atin. Sa Amerika kasi, ganito po. Ayun, si Mark Reset na kaibigan po natin, pupunta dito. Sa kanila sa ibang bansa, iba yon. Pag ikaw ang gift mo, nakakita mo, evangelist ka, hindi ka pagkatawagin pastor. O di pastor, tatawagin ka evangelist Ray. Brother Ray na lang. Parang pangit eh. Di ba? Di ba? Parang pangit. Brother Ray na lang, pwede pa. Brother. At least maganda pang pakinggan, di ba? At least hindi mataas. Brother Ray. Okay. Alam problema yan. Si Brother Reddy, kung tawagin ko yung sa GIL. Hanggang ngayon, Brother Reddy. Kasi doon ako nasanay. Di ba? Sana, sarap ng Brother Reddy. Di ba? Pag nakita kayo, Brother Reddy. Bishop na siya ngayon, di ba? Yung iba, pag sinabing bishop, ayaw patawag ng pastor eh. Pag tinawag ng pastor, parang hindi ka papansinin eh. Kailangan kung ano yung title niya eh, di ba? Sa akin, kahit brother lang, okay lang. Walang problema doon. Kaya nga napakahalaga po yun. At tabad ng huli,
and love your neighbor as you love yourself. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang tunay na umiibig sa Diyos ang makakaibig ng tunay sa kapwa. Totoo po yun. Mapakahirap ibigin ng kapwa. Ay kapatiran nga, lahat kasi tayo may kahinaan. O sino sa inyo ang talagang hindi nagkakaroon ng tisuran? 'Di ba? Sa kainan lang, 'di ba? Misa sa urungan lang. Diba? Sino magliligpit ito? O kanya-kanyang pulas, 'di ba? Di ba meron ganyan, nagkakasamaan ng kasi lang. Sino mag-uurong? 'Di ba? O, 'di ba? Minsan po ganyan, hindi natin napapansin eh. Pero mga kapatid, ano man ang mangyari, kaya nga sabi ko, at biniling ko lagi, doon sa mga tao na nakakausap ko at lingkod ng Diyos, sabi ko, ano man ang mangyari, kapatid natin sila. Pag ikaw nakakita ng nagkakasala, ano ang naging react natin? Iniiwasan, pinagkakaisahan, pinag-uusapan. Alam mo si gano'n. Ako hindi po. Ang tinutulong ko ganito, mahabag tayo. Pag nakakita ka ng kapatid na kamali, mahabag ka, ibigin mo siya. Sino tulong sa kanya? Hello? Ako po may pinag-pray hanggang ngayon. Mga tao po nagsimula dito, pero paglipat-lipat sila ng church. Hanggang ngayon, naalala ko sila sa panalangin. Bakit kanyo? Ako kasi nakakakilala sa kanya. Alam ko kung saan sila nagsimula. Tampo, hinanakit. Iyon po ang aking pinag-pray sa kanila. Kasi po, marami po dito, nung una pa. Sabi nga po sa inyo, yung pong gitarista na sinabi ko, bumaba ka for 1 year. Kasi kinausap ko na siya na ilang beses. Una, nagiinom siya, kinausap ko siya, gitarista siya. Binigyan natin pagkakataon. Hindi tayo ura-urada. Baka sabihin niya, Pastor, ba't noon? Sinabi mo, kwento mo noon, pinaalis mo. Kasi pinaalis ko siya. Pinabako siya sa ministry kasi pinagsasabihan ko at bandang huli, nalaman ko, tumutugtog sa beer house. Pero gitarista dito. Tingnan nyo, di ba? Nasaan ang pag-ibig sa Diyos? Nakukompromise ang salita ng Diyos. May gawain ka sa sanlibutan, tapos ginagamit ka dito. Hello? Kaya mag-aamin na kayo. Hindi ko po alam. Kasi po mga kapatid, kapag kumilos ang Holy Spirit, kaya po tayong patayin ng Holy Spirit. Si Sapphira at Ananias, di ba, kaara-arada, pinatay ng Diyos, yung mag-asawa. Dahil sa pagbibigay lang ng mga kaloob, di ba? Nagbenta sila ng bukid, pero dinaya pa nila yung pinagbilan. Kinupitan pa. Kumuha pa siguro ng porsyento. Bigay lang natin, kumuha tayo ng 5%, yung, di ba? Mga ganun, no? Para may matira man lang sa atin. O, di ba, ano sabi ni Pedro? Sapphira, Ananias, ba't nyo nagsinungaling sa Holy Spirit? Sa Diyos kayo nagkasala. Di ba? Bumaksak agad si Ananias, tapos sumunod si Sapphira, di ba? Yung mag-asawa namatay. Ura-urada dahil noon kumikilos ang Holy Spirit. Pwede pong mangyari yon. Kaya nga po ako nag-iingat at higit sa lahat nakahanda ako. Hindi ko alam. Baka mamaya lumubog ako dito. Bigla niyo ako nawala. Saan po ito si Pastor Ray? Kinain na pala ako ng lupa. Di ba? Hindi niyo alam. Hello? Sino nakakaalam sa inyo? Pero tayo nabubuhay ngayon bilang Kristiyano at gagamitin tayo ng Diyos. Hindi mo ba alam yon? Pero magagamit ka lang, umibig sa kapwa, kapag natuto kong ibigin ng Diyos. Ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Bakit po? Ang maisip mo ngayon, yung kaligtasan. Yung favor ng iba. Yung kapakanan ng iba. Hindi lang sa sarili mo. Pilipos chapter 2, verse 1, 2, verse 3. Huwag lang yung sarili mong kapakanan ng isipin mo, kundi yung para sa iba. Ligtas ka na ngayon eh. Pagkapalain ka ng Diyos magpagamit ka naman. May tinawag sa isa. Isa lang ang mapangaralan mo. Sa loob ng 1 taon, isa lang, naakay mo. Pero 1 taon na yon, naging pastor, nakaakay ng 1,000. Hello? Di mo alam. Baka ganun mangyari. Kasi po sa kasaysayan ng revival, ganyan nangyayari. Walang pinag-aralan. Tsaka kaya nga si Charles Spurgeon, di ba? Yung nga po yung
mga revivalist nung araw sa unang panahon, lagi nakatalat, ginagamit yan ng mga preacher ngayon. Yung unang kasaysayan ng unang iglesia, yung mga unang nauna sa atin, paano sila ginamit? Walang pinag-aralan, mahirap lang. Pero nung makakilala sa Panginoon, nag-dedicate ng buhay, sinuko ang buong buhay sa Panginoon. Alam niyo, una pong ginawa niya, pinag-pray niya, may sakit gumaling, at doon po nagsimula. Ginamit siya. At naging tanyag hanggang ngayon, patay na po siya. 1800 po nangyari yon. And 2000 na, year na tayo ngayon, di ba? 2025 na tayo ngayon. Kaya nga mga kapatid, ano yung, kung ikaw mamatay, ano ba legacy ang iiwanan mo? Yung sasabihin, ay masaya yan! Tumatalon yan! Ano, di ba? Pero sabihin, may nakakaibang kaluluwa yan. Meron bang kapasalamat sa iyo pag namatay ka, Kuya, salamat, saludo ako sa iyo. Hindi mo ako pinabayaan, nabubuhay ka. Ate, salamat. Na, di ba? Meron gano'n, di ba? Maganda yung, di ba merong pinaparangalan bago ilibing, di ba? Yung parangal sa patay. Minsan parang, wag na tayo makipagbulahan, di ba? Kaya kung minsan mahirap paparangalan ka pero hindi naman pala totoo, di ba? Alam mo, mabait ang tao na yan, pero nakaaway nagsabi na yun. Maganda yung totoo, di ba? Kaya para sa akin, kung ano totoo, yun sabihin natin. Pero hindi man tayo naghahanap ng parangal ng tao. Hindi parangal ng Diyos ang hanapin natin. Doon sa verse 31, yung nga po sabi, ibigin natin ang ating kapwa tulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. So, ang Diyos ang tunay na umibig sa Diyos sa mga kaibig sa Diyos. Ang tunay na umibig sa Diyos sa mga kaibig ng tunay sa kapwa. Yan, verse 32, 31, ibigin ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ano ba ang gusto mong pag-ibig mo sa iyong sarili? Gusto mong maligtas ka? Gusto mo ikaw ay halimbawa, mga practical lang, ikaw ay gusto mong binabatian, ikaw ay iningitian, ikaw ay pinapanalangin, ikaw ay, ginagawa mo ba yun? O puro ikaw lang, Brad, ipag-pray mo nga ako, puro ikaw lang. Ikaw ba nakikipag-pray ka sa Kanya? Minsan ganun po, di ba, nagiging one-sided lang tayo. Parang minsan, Pastor, pag-pray mo nga ako. Si Pastor ba pinag-pray nyo? Bakit, Pastor, kailangan mo prayer? Si Apostol Pablo, sabi nga, ipanalangin niyo ako. Apostol yun, ha? Humingi ng panalangin. Kami pa mga pastor. Nagugutom din kami. Nakakasakit din kami, di ba? Hello? Napapagod din kami. Pero mga kapatid, hindi ko inaatang sa inyo kung ano ko. Kundi, yung tungkulin po natin, accountability po natin, ang bawat isa sa atin, bilang manampalataya, ang bawat isa. May pananagutan tayo. May pananagutan kayo sa akin. May pananagutan ako sa inyo. Yun po ang gusto ng Diyos. Mamuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kasi pag hindi ganon, si pastor lang, bayaan mo na lang siya, si pastor, maano man yan eh. Basta pastor, pag-pray mo kami, hindi kami mag-pray sa iyo. So, hindi ba? Naging makasarili na tayo. Kasalanan yan sa Diyos. Hello? Kaya nga, napakahalaga po yung tayo po ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Romans 13:8-9, huwag magkaroon ng pananagutan. Sabi nga doon, huwag tayo magkaroon ng utang o pananagutan. Okay, basahin ko nga po sa inyo para maintindihan po natin. Romans chapter 13, ayan po. Sa verse, sabi po dito, verse 8-10, ang sabi dito, huwag kayong magkaroon ng utang kanino man. Sa iba yan yung pananagutan, maliban na sagutin magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasaan, maangkin ang pag-aari ng iba, at 5 utos na tulad ng mga ito na nauwing lahat sa isang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Huwag kang magkaroon ng utang. Hindi lang po ito yung sa pera. Yung utang yung magkaroon ka, masangkot ka doon sa pananakit ng kapwa mo. Yung sa marites, sa pagchichismis na yung kapatid, sinasaktan mo ang Panginoon. Kahit yung mga tao na hindi pa mananampalataya, wala tayong karapatan maghatol.
naparito ang Diyos para iligtas sila. Kaya sino ka para humatol? Daig mo pa ang Panginoon, hinahatulan mo na yung tao sa paligid mo. Ang samantalang ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon, maligtas ang lahat ng tao. Hello? Parang contradiction yata. Di ba? Ang ginagawa ng tao. Parang hinahatulan natin. Kaya sabi nga sa'yo, pag nagkamali, kahit na sino, ayoko magtanim ng sama ng loob. Kahit sabihin niya, Pastor, mali naman talaga sila eh. Hindi. Huwag niyo akong kapihan. Ang pananagot ako sa harapan ng Diyos, kahit anong mangyari, yung tao na iyon na kumakalaban o kumakalaban man sa iyo, o sabi nga, ang kaaway, panalangin mo ang pagpalain. Yan ang utos ng Diyos. Ang kaaway may idalangin mo, huwag mong sumpain. Pagpalain mo. Hindi yung react ka. Sino sa inyo ang sumasagot sa mga magulang? Kasi magulang ko naman talaga yan eh. Mangilabot po tayo. Sasabihin ko sa iyo, sinusumpa ng Diyos na hindi gumagana sa mga magulang. Napakasakit po yan. Kasi sa totoo lang po, pag ikaw ay naging born again, malalaman mo yung katotohanan. Matatanggap mo kahit na mayroong sama ka ng loob sa mga magulang, matututuhan mo magpatawad. Kasi malalaman mo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po yun. Pero kung hindi ganun, kaya hindi mo magawa. Kasi pag humayo ka, marami kang matutuklasan na mga lihim na misa sasabihin sa'yo, Pastor, ito problema ko po. Di ba, pag uwi mo, di ba, ang dami mong problema. Tama. Dala mo yung problema ng taong pinuntahan mo. Uhaw na uhaw sila sa katotohanan, sa katarungan, sa pagmamahal. Dahil wala pa sila sa Panginoon. Marami pong ganyan, naghahanap. Pero ang hirap kung tayo po sa loob ng iglesia naghahanap at hindi pa tayo nasisiyahan, bumalik tayo kay Kristo. Humingi tayo ng tawad. Mga kapatid, hindi perpekto ang church na ito. Walang church na perpekto. Walang pastor na perpekto. Pero yung ginawa ng God, perfect. At wala nang aasahan pa. Minsan lang siya namatay tapos yun ay sapat na. Nilinis na tayo. Ginawa na tayong perfect sa harapan ng Diyos. Yung ating kasalanan. Kasi ang titignan sa atin si Jesus Christ. Pero kung hindi natin siya iibigin, hindi natin siya susundin, hindi natin maiibig ang Ama. Dahil iniibig ng Ama si Jesus Christ. Kaya nga pag nakita ng Ama si Jesus Christ sa puso mo, hindi ka niya hahatulan kahit matigas ang ulo mo. Hindi ba naintindihan yun? Kasi kung matigas ang ulo natin, pwede tayong pitigin ng Diyos eh. Mamaya wala ka na. Hello? Di ba naisip yon? Minsan nga nalalait natin ng Diyos. Nalalait natin ng Diyos. Bakit? Minsan pinagtatawanan natin ng Diyos, di ba? Minsan yung salitang hallelujah, minsan ginagawang biro. Di ba alam niyo kung bakit? Minsan pamumusong yung sa Diyos eh. Yung mga salitang spiritual, minsan yung pangalan ng Panginoon ginagawang biro. Alam niyo, yun yung panunuyayan sa harapan ng Diyos. Pero tingnan niyo, pinarusahan ka ba agad ng Diyos? Ito naman nangyari sa, di ba sa California? Bakit nung nangyari ba yun, yun ba yung una na paglalait ng Diyos sa mga Amerikano? Sa Diyos? Hindi. Kahit nung panahon ni John Lennon, kahit nung panahon, di ba, kahit nung yung produkto, yung Pepsi, nagpamalaki yan, mas kilala ang Pepsi sa buong mundo kaysa kay Jesus Christ. Hello? Nagmamalaki yan. John Lennon, ang dami pong nagmamalaki, pero ito ng kasukdulan. Di ba? At ito na yung huling panahon. Ipakikita ng Diyos ngayon, pinarulusahan ng Diyos ang Amerika para po manumbalik sa Diyos. At tignan po niya ang nangyayari sa buong mundo ngayon. Hello? Mahirap maintindihan pero mag-prepare po tayo. Huwag natin baliwalain. Kasi po ang nangyayari ngayon, ito na itanda ng huling panahon. At maintindihan mo lang ito kung iniibig mo ang Diyos. Kasi po, magpapakahayag sa iyo ang Diyos. At sa pamagitan ng Holy Spirit, sabi nga ng John chapter 16, verse 13, pagdating ng Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan, ang siyang gagabay sa inyo, ang siyang magtuturo sa inyo ng buong katotohanan, gagabay sa inyo sa buong katotohanan, magpapahayag ng mga bagay na darating. Yan ang gawain ng Holy Spirit. Kaya may panaginip. Kaya maaaring may panaginip kayo na maaaring malapit na dumating ang Panginoon.
Hello? Kaya nga, mga kapatid, mag-pray po tayo. Alam niyo kung bakit? Isa pong tao ang kinausap ako ng ating kapatid sa Daughter Church na naginip siya na pumasok ang ahas sa loob ng kapilya. At dito rin, nakita rin, meron din. Hello? Sasabihin ko ba siya, naku, si ano, ganyan tayo, di ba? Pero hindi. Anong papel natin? Palayasin! Talian ang dapat talian, kalagan ang dapat kalagan. Yan ang kapangyarihan natin. Prayer. Hindi maghusga. Ay, si ano yan? Si ano yan? Si ano yan eh? Si ano yan eh? Hello? Sino ka? Para sabihin mo, siya talaga ang ginagamit ng demonyo. Hello? Pero tayo nakakaalam. Kaya ako sinasabi ito, hindi kayo bigyan tayo ng babala. Lahat ng church ngayon namumblema. Bakit po? Hindi po dahil sa salita ng Diyos. Kundi dahil sa puso ng tao. Ng mananampalataya. Kaya sabi ko sa inyo, may problema ang church. Ano malamang ngayon sa mga tao? Pera. Hanap buhay. Leisure. Pleasure. Yung sarap sa buhay. Yung pagliliwaliw. Di ba? Sino lalo kung may pera ka, punta ka ng Boracay. Di ba? Ngayon ka lang mapunta ng Boracay. Ngayon lang kaya na. Di ba? Di ba? Sino sa inyo ayaw pumunta ng Boracay? Hello? Pero masasabi ko sa'yo, makakapunta ka ng Boracay. Sumunod ka lang sa kalooban ng Diyos. Gusto mo, sama kita. Sama tayo. Ako napunta ng Boracay. Dala ko lang ID, tsaka konting pera. At least may pera. Hello? Marami pwede tayong mapuntahan kung tayo ay lingkod ng Diyos at tapat sa Diyos. Pero tandaan mo, minsan, dumarating tayo na parang, ganun ba? Ba't hindi dumarating? Ba't hindi nagaganap pa ngayon? Kasi nga may problema ka. Relasyon mo sa loob ng tahanan, hindi maayos. Doon ka magsimula sa sarili mo muna ang pamilya. Hello, kaaway mo nanay mo, kaaway mo kapatid mo, kaaway mo yung manugang mo, kaaway mo yung lahat, kaaway mo. Tapos dito sa praise the Lord, hallelujah. Hello, hindi ko kinahatulan, pero alam ng Diyos yun. Kaya nga sabi nga ng Biblia sa Mateo, ang papuri ng mga taong ito ay sa bibig lamang, hindi sa puso nanggagaling. Hello, sinumbatan niya yung mga Israelita. Tama. Yung kanyang bayan, ang papuri ng kanyang bayan ay sa nguso lamang, hindi sa puso. Pastor, sakit mo na magsalita. Sino magsasalita sa atin? Hello? Kaya ako sinasabi ito, kasi babala ito para sa akin. Hello? Kasi may gagawin ng Diyos, kaya pinakikita yan. Dalawang church, parehas ang panaginip. Kaya kinausap ko yung ating mga lingkod doon, yung ating mga lingkod. Sasabihin ko sa labag tayong, kasi maging reactive, pag nakakita ng mali, siya, di ba parang, hindi ganon. Pag may nakamali ng isang kapatid, tulungan natin, pag-pray natin. Hindi tayo makakatulong kung sabihin natin, kasi siya, talaga siya, ganun talaga siya. Makakatulong ba yun? Pag-pray mo siya, mamagitan ka, Lord. Di ba? Yun po ang ibig ko sabihin. Kaya nga po, napakahalaga po ngayon na maranasan natin. Gusto ba natin revival? Mag-pray po tayo. Alam po ba niyo, gusto ko po, ako nananabig po na talagang maranasan po natin yung signs and wonders and miracles. Malapit po yan sa atin. Pero hindi lang po magawa ng Diyos dahil nga po, ayan po yung problema natin. Kaya nga sabi doon sa Galatians chapter 5 verse 13, sabi dito, wag tayo magtatangi ng tao. Sabi nga doon, napakaganda po na wag tayo magtangi ng tao. Verse 13, sabi nga doon, okay, so yung pagtatangi ng tao, kaya nga sabi ko, magsasakmalan kayo, mauubusin kayo. Kaya nga sabi nga ay, opo, ayan, hindi ko lang okay. Okay, kaya nga po, napakahalaga po yun, yung tayo po yung umiwig sa ating kapwa, sapagkat sabi nga po, kung tayo magsasakmalan, mauubos tayo. Yung bang lagi po tayong nagtatangi. Opo, pag nga reactive tayo, parang grupo-grupuhan, yan, mga grupo ng mga tigas ang ulo, ito yung hindi po. Huwag natin ituring ng isang kapatid na kasala ay hindi natin kapatid. Kaya nga po, nakasulat po yun sa Galatians chapter 5 verse 13. Ayan po.
ay kaya nga po sa bandang huli, sabi nga doon sa 15, mauubos kayo. Kaya nauubos sa loob ng iglesia kasi andyan ang tisuran, andyan ang lahat. Di ba? Na hindi po yan karapat-dapat sa atin. At sino po ang talo? Hindi po. Hindi po ang Diyos, tayo po. At sino ang sasaktan ng Diyos? Walang malaki o maliit na church na tinatangi ang Diyos. Lahat yan sa Diyos. Kaya kung ang iglesia ay pag-aari ng Diyos, mahalin natin ang iglesia. Sino ba yung iglesia? Tao. Paano? Masakit, matigas ang ulo. Nakakatisod, pastor. Nakakainis. Alisin mo yung inis mo. Palitan mo ng pag-ibig. Hello? Pag-ibig ng Diyos. Matatama ka. Ganyan po ang kailangan natin. Maging mahinahon tayo sa lahat ng bagay. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Sa Lucas chapter 10, verse 25, kasama po ito na may nagtanong din po tungkol doon sa anong pinakamalaking utos. At ngayon, sabi nga nung bandang huli, nung tanong na ito, hindi kapagturo ng kautusan, sino po ang aking kapwa? Diba, kinuwento doon yung isang Samaritano, naglalakbay sa Jericho, tapos hinarang ng tulisan, binugbog, at siya ay iniwanang sugatan. Anong ginawa ng mga pari? Di ba? Nakwento dito yan nung panahon ng preaching ng isang linggo. Dumating yung pari o lingkod ng Diyos dahil merong ministry, baka malit, nilagpasan yung biktima ng pananambang ng mga tulisan. Dumating din yung katulong ng pari. Yung para sa Christian tawag doon o mga tigapagturo din ng sa kautusan. Umiwas din dahil may gawain kami sa kapilya, sa templo. Ngayon, dumating yung isang mangangalakal na Samaritano. Anong ginawa niya? Tinulungan niya ang may sakit, dinala sa bahay panuluyan. Di ba? Binilinan pa, binayaran pa. Nagsakripisyo pa. Yung kikitain niya sa kanyang business, binawasan pa. May sakripisyo. Ang dami sakripisyo. At sasabi nga, sino ang gumawa ng kabutihan? Yung Samaritano po. Ano sabi ni Jesus Christ? Umayo ka't gawin yun. Gawin mo yun. At magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hello? Basahin niyo yan. Lucas chapter 10, verse 25 to 29 hanggang sa baba. Alam niyo, pagdating sa Mateo 25, sa araw ng paghuhukom, ang sabi niya, titipon niya sa harapan lahat ng tao, at ang mga kambing dadalhin niya sa kaliwa, at ang mga tupa ay lalagay niya sa kanan. At sasabihin niya doon sa kanan, kayong mga pinagpala, kayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, pumasok ka sa kaharian ng Diyos at ng mahinga. Dahil ako'y nagutom, nahubad, nagutom, pinakain, walang may damit, binigyan ng damit, nagkasakit, dinalaw nyo, nakulong, dinalaw nyo ako, tinulungan nyo ako. Sabi ng mga tupa, Panginoon, kailan ka nagkasakit? Kailan ka nagutom? Kailan ka naging hubad na aming pinadamitan, pinakain, dinalaw na nagkasakit? Sabi ni Jesus Christ, kung ginawa nyo ito sa isang maliit na kapatid ko, sa kapatid sa panampalataya, kahit sa ibang tao, ginawa nyo ito para sa akin. Kaya mga kapatid, sa araw ng paghuhukom, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mga gawa. Pero ang mga gawa ang hahatol sa atin kung tunay tayong Kristiyano. Hello? Kung hanggang ngayon ay wala kang puso sa pagtulong sa kapwa, hindi mo mahal ang Diyos. Pero kung mahal mo ang Diyos, makaintindihan mo yung pag-ibig sa kapwa. At ayun ang sinabi ng Bible, ang mga kambing, mga makasalanan natin, ayaw tumulong, parurusahan. Sabi nga, magngangalit ang kanilang ngipin. Tingnan po niyo ang sinabi doon sa araw ng paghukom, Matthew 25. Ilagay po natin sa ating kaisipan, mga kapatid, na tayo ngayon ay anak ng Diyos, mag-aari tayo ng Diyos, at may Ama tayong nasa langit na umiibig sa atin ng gayon na lamang.
At ang pag-ibig na yun ay hindi lang sa iyo, hihinto, kundi sa lahat ng tao. Kaya wag po tayong titigil sa pagsunod. Makinig tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos para matuto tayo magmahal sa iba. Hindi tayo minahal ng Diyos ay niligtas, pinalay para lang sa iyong sarili. Hindi po. May purpose ang God. May plano ang God sa iyo. Tayo po ay manalangin. Ilapit po natin ang ating sarili. Sige po, ikaw nakakaalam ngayon. Kung gusto mo ang hiwaga, signs and wonders and miracles, ang malakas sa pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay mo, sa pamilya mo, sa kahilingan mo, sa pangarap mo, humingi ka muna ng tawad sa Diyos. Isuko muna ang sarili mo sa Panginoon. Manumbalik ka sa Diyos. Yan ang hiningi ng Diyos bilang pagmamahal natin sa Kanya. Sige po, Amang Banal, maraming salamat po. Lumalapit ako sa iyo sa oras ito. Ilalapit ko sa iyo ang aking sarili. Patawarin mo po ako, O Diyos, sa aking mga sanilita, ginawa, inisip, hanggang sa aking damdamin ngayon, hindi ayon sa iyong mga salita at kalooban. Kayong kabanalan, O Diyos. Patawarin mo po ako. At ibalik mo po ako sa dati. Sa iyong harapan ay maglingkod po ako. Ako na lang po ang mananalangin. Amang Banal, maraming salamat po. Sa oras ito, ang dalangin ko po, Ama, tulungan mo po kami na hindi lang ang salita mo nadinig namin, kundi bagkos, O Diyos, ito po iukit mo sa puso at isip ng bawat isa. Maging bahagi ito ng aming buhay, tulad na nangyayari ngayon. Kami tinawag mo hindi para maligtas. Pinalaya mo kami sa kaparusahan ng kasalanan, hindi para sa aming sarili lamang, kundi sa panahong ito ay gamitin mo po kami. Kaya, O Lord, ang dalangin ko po, tulad ng nais mo, O Diyos, ay mangyari yung pag-aari mo. Kaya, O Diyos, ilagay mo sa puso ng bawat isa ang pagmamahal sa iyo at ang pagmamahal namin sa kapwa. Mahalin ka namin ng higit kaysa sa lahat ng bagay upang maging totoo ang pag-ibig namin sa aming kapwa. Ama, maraming salamat. Gamutin mo po kami, pagalingin mo po kami, ang mga church. Hindi lang po kami, ang San Pablo, ang Matimbo, ang Tabang, ang Pulilan, ang lahat ng church, O God. Pagalingin mo po kami, Panginoon. Padalan mo po kami ng iyong revival. Gisingin mo po ang bawat isa sa amin. At bayaan mo ang bawat iglesia ay maging masigla, lumago, at dumami ang maging aning kaluluwa. Maging ang iglesyang ito sa San Pablo. Gamitin mo lang po kami, Panginoon. I-bless mo ang iyong mga anak, financially, materially, tulad din ng iyong pangako, Diyos. Lord, lahat ng nakakulong sa kakawalan, Panginoon, at paikot-ikot na problema, sa pangalan ng Panginoon Yesu, winawasak po ito in the name of Jesus, sapagkat pinalaya mo na kami, at ang tunay, ang pinalaya ng anak ay tunay ang malaya. Hindi na kami alipin ng ninuman, O Diyos. Bagamat kung kami mayroong kasalanan, dalahin ko po, Ama, ang kasalanan ito i-reveal mo sa Kanya, sa bawat isa. At ito pa'y isuko niya ng buong buo sa Kanyang buhay sa iyong harapan, O Diyos. Pagagalingin mo siya, i-restore mo siya, panunumbalikin mo sa Kanya ang sigla, at ang daloy ng pagkapala tulad ng pangako mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyo. Kaya, O Diyos, i-bless mo po ang lahat ng iyong mga anak. Financially, materially, yung mga estudyante po namin, mga kapatiran, Lord, makatapos sila sa pag-aaral. Ano mo po ang kanilang pinag-aaral ngayon? Lord, bigyan mo sila ng karunungan, makatapos sila sa pag-aaral, elementary, high school, college, sa pagkuha nila ng mga exam, board exam, ano mga exam ang kailangan nila. O training man, O Diyos, Lord, yung kanilang mga pangangailangan, provision, karunungan ay pagkaloob po sa Kanya. Samahan mo po sila pagtagumpayin ng iyong mga anak. At ang mga magulang, O Diyos, ang mga tahanan, nangangarap, O Diyos. Lord, magandang buhay, pagkaloob po sa kanila magandang buhay. Ang biyaya ng maging material at pinansyal na bagay sapagkat ito'y pangako mo sa lahat ng tapat sa iyo.
Kaya, O Diyos, maraming salamat. Purihin ka po, O Diyos, at dalayin ko po yung signs and wonders and miracles. Dalayin ko rin po ang kagalingan, O Diyos, sa lahat ng may karamdaman. Patuloy po ang dalayin ko po, Lord, ang iyong paghipo sa aming mga kapatid, si Brother Danny Sastre, O God, sa kanyang stroke, O God, sa kanyang katawan, O Diyos. Mula ulo hanggang pahihipuin po siya si Brother Lito Villaperte, O God, sila Danny Soriano, O God. Lord, lahat na may karamdaman, Panginoon, pagalingin po kami. At naangkin po namin to, O Diyos, at pinagpapasalamat. In the name of Jesus. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, O God. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ito ay aming inaangkin. Amen and amen. God bless you.